So pinagpalang umaga po sa inyo lahat. Ang devotion na ito ay magmumula po sa DFC Nagcarlan under po ng District 6. Salamat sa Diyos, purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay umawit muna sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan na wala pong iba tayong lakas kundi ang Panginoon. Hallelujah. Sabay niyo po umawit. O Panginoon, aking kalakasan, niibig kayong tunay. Matibay na mo na tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasang. Minsan pa po. O Panginoon, aking kalakasan, niibig kayong tunay. Matibay na mo na tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kayong tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat-dapat kayong tumanggap. Pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, iyo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man, Diyos na magpakailan pa man. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito. Bagamat may mga sitwasyon na mga hindi inaasahan, pero Lord, ikay tapat at mabuti dahil ang iyong nais at ang mga salita ay patuloy namin mapagbubulay-bulayan. Salamat Panginoon at patuloy gamitin yung lingkod bilang daan lang po ng iyong mga salita at paalala Panginoon. Patuloy kang mahayag at mataas sa umagang ito. Purihin ka Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat at minsan pa, ang devotion na ito ay magmumula po sa DFC Nagcarlan under ng District 6. Tayo po ay makibukas sa aklat ng mga Lucas chapter 18 verse 9 to 14 na kung saan ay ito'y pinamagatan ko po na ang panalangin tinanggap ng Diyos. So ito'y patungkol sa panalangin. So may dalawang meron po ba sa inyong buhay na may mga pagkakataon sa inyong buhay na hindi tinanggap o hindi dininig ang inyong mga panalangin? May naalala po ba tayo sa ating buhay? Ano ba ang mga bagay na ito sa mga kalusugan? May mga panalangin po tayo sa kalusugan, relasyon sa pamilya, trabaho, pinansyal, emosyonal. So ano po ba yung mga bagay na naalala po natin? So sa umagang ito ay pag-aralan po natin itong about sa panalangin. Ano ba ang panalangin? Ito ay isang bagay po na ang panalangin ay isang bagay na ginagawa po natin upang
makipag-usap tayo sa Panginoon, sa Diyos. Ito ay isang paraan din po upang maipahayag po natin ang ating damdamin o mga nararamdaman. At dito rin tayo nakakapagpasalamat sa pamamagitan ng panalangin, paghingi ng tulong, at paghingi ng tawad sa mga bagay na nagawa natin pagkakamali. So, ito po yung mga bagay na... So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga Lucas, chapter 18. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi po dito, sinabi rin niya sa talinhagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at tinahamak naman ng iba. So, ito'y talinhaga, no? May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo, nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno, 1 linggo na nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin at sa akin. So dito lang po muna, no. So makikita po natin, may dalawang nanalangin, may dalawang tao po na inalimbawa po ang Panginoon sa kanyang talinhaga. So ito po yung bagay na magandang mapag-aralan natin, no. So sa talinhagang ito, no, na nagpapatunay na isa lamang ang kinalulugdan o kakalugdan ng Diyos sa dalawang lalaki at dalawang nanalangin na sa buhay ng Pariseo at sang maniningil ng buwis, no. Parang ito yung competition na sa boxing isa lamang ang mananalo, at dito po makita po natin isa lang po yung kinalugdan ng Panginoon sa pananalangin. So mahalaga po ang pananalangin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos ay mahalaga po ang pananalangin. Ano po ba ang mga dudulot nito? Ang sabi po ng Mateo chapter 21 verse 22, nasabi doon, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So sa pamamagitan pala ng panalangin, tunay na sinasabi po ng Mateo 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So maganda po, no. So ano man ang hiningi natin sa pamamagitan ng panalangin ay tatanggapin natin o tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. So mahalaga din kapag tayo nanalangin ay na makita yung paniniwala natin at pananampalataya. So ayon po sa ating binasa, sa aklat ng mga Lucas, ay may 3 bagay po na napakahalaga po na dapat natin tandaan. Bagamat itong talinhagang ito ay sa mga naunang talata mula verse 1 ay talinhaga din po yung itinuturo ng Panginoon dito, no. So sabi po dito sa verse 12, no, ito'y napakaganda po, no. Ang nais pong ituro ng Panginoon dito is magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Ito yung isang napakahalagang bagay sa tuwing tayo nananalangin ay sa harapan ng Diyos ay dapat nakita sa ating kapakumbabaan. Humble ourselves to God. Ano po ang sabi dito? 2 beses akong nag-aayuno, 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. So, sa makatuwid, sa ating pananalangin ay napakahalaga po na makita sa atin ang kapakumbabaan po. Kapakumbabaan at maraming itinuturo ang panalangin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. At ayon nga po dito sa verse 1 ng chapter 18, no, na kung saan isinalaysay ng Panginoong Hesus ang isang talinhaga din po, no. Sabi dito, isinalaysay ni Hesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ibig sabihin ay tinuturo dito sa ating pananalangin na may kapakumbabaan tayo, nagpapakumbaba tayo sa Diyos. So basahin po natin yung verse 9, no. Verse 9 ng chapter 18. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili o tumahamak sa iba. Kaya't sinabi, sa ayon po dito sa ang salita ng Diyos,
Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang talinagang ito, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. So, ano po yung sabi dito? Alam niyo po, ang sabi po dito, sinabi, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng isa sa magnanakaw, mandaraya. So, pinapakita dito at sinasambit dito, ayon po dito sa talatang binasa natin na inaano po yung kanyang sarili. Sabi niyo, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikasampung lahat bahagi ng kanyang kinikita. So dito mapapansin po natin mga kapatid na ang pagmamataas ng Pariseo at ang pagmamalinis at paghamak niya sa maniningil ng buwis, no? So nananalangin ba talaga siya o sadyang nais lang niyang ipahiya yung maniningil ng buwis? So tandaan natin na dapat tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. So ayon nga po sa aklat ng mga Santiago chapter 4 verse 6 na kung saan ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pa pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, mga kapatid, sabi ng Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagnataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagkumbaba. Ano daw po? Pinagpapala niya ang mapagkumbaba. So napakahalaga po na ang pagpapakumbaba sa pananalangin ay paraano ng pagpapakita ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen. So purihin po ang Diyos. At sabi po ng mga aklat ng Pilipos na sinasabi po ni Apostol Pablo dito, naway sabi po dito sa Pilipos chapter 2 verse 5 to 8, na kung saan sinasabi po dito na naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo, tulad ng kay Kristo, ni Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pilitang manatiling Diyos o kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Nakita niyo po yung isang halimbawa na Panginoong Hesus. Pinanganak siya bilang tao at siya ay maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Ito po yung sabi po dito sa Pilipos 2:5-8 hanggang 8. Maging ito man ay kamatayan, at ito may kamatayan sa krus. So napakaganda po, no. Ito'y nagtuturo sa atin, no. Ano pa yung matututunan natin dito sa ating binasa, no, sa Lucas chapter 18, no. We should not judge other. Ito po yung isang napakahalaga sa ating pananalangin. Na minsan nananalangin tayo pero nakatingin tayo sa iba na parang nagja-judge tayo, na sabi nga hindi dapat natin hinuhusgahan ng iba. Kagaya po ng Pariseo, no. Itong pinakikita dito na sabi po ng verse 10, no, na ating binasa, no. Ang aral dito ay huwag natin husgahan ng iba, no. Sabi po dito, tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. So, basahin po natin. Sabi po dito sa verse 11, no, ng Lucas, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga lunya, o kay katulad ng maniningil ng buwis na iyon. So tandaan natin, no, huwag tayong humatol sa ating kapwa. Kaya nga sinasabi ng Mateo 7:1 hanggang 2, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sabi nga, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. So mga kapatid, nakita to doon, napakaganda po ng aral dito, no? Bagamat sabi doon, ang nanalangin 2 lalaking dito ay pero isa lang yung kikakalugdan ng Panginoon. Na sinasabi din po sa aklat ng Santiago 4:11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos. Natural, may mga pagkakataon na at nawa, huwag mangyari po ito sa atin, na huwag tayo magsisiraan. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan.
At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi hukom. So, mga kapatid, at napakaganda po ng aral na makukuha natin dito. Sabi po ng Roma, ngunit ayon sa ating binasa na papaano ang maniningil lambis ay pinariringgan ng parasyo yung maniningil lambis sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan pa bang gawin yun? Nasa panalangin pa mismo tayo magpaparinig. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 14 verse 10, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya mainam kung maaalala natin sa John chapter 8 verse 7 na isang babae na nahuli sa aktong pangangalo niya na dinala sa Panginoon, mga tagapagturo, mga Pariseo, dinala sa harapan ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon sa crowd na iyon, sa karamihan ng tao? Dinala yung babae na huli sa aktong pangangalo niya. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin na tayong lahat ay makasalanan. Walang nakaabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo musga sa kapwa dahil ang Diyos lamang ang nakakakita ng ating puso, nakakasiyasat ng ating puso. Lahat tayo ay makasalanan at nagkulang. Kaya ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat mapanghusga, kundi dapat mapagpatawad at mapagmahal. Yan po yung dapat makita sa ating mga Kristiyano. So ang pag-ibig at awa ay mas makapangyarihan kaysa anumang hatol. Amen? So purihin po ang Diyos. At yung pangatlong matututunan po natin dito sa ating binasa po ayon po sa Lucas chapter 18. We must acknowledge that we have sinned. We must admit natin, dapat natin aminin na tayo din ay nagkasala. So ito yung malimit na nakakalimutan ng maraming tao, mga Kristiyano, na bago tayo humatol, na alalahanin na tayo man ay nagkasala. Kapag ito'y sa pag-amin na ating makasalanan, ito'y tanda ng katapatan sa ating sarili, katapatan sa katotohanan. So sa pag-amin ng kasalanan ay tanda ng katapatan, mga kapatid, sa Diyos at sa sarili nating buhay, sa ating personal na buhay. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakamali sa buhay natin, inaamin natin ang katotohanan tungkol sa ating pagkatao, ating pagkakamali. Kaya sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, nasabi ng dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So mahalaga po ang mga bagay na ito na tandaan natin. Unang bagay po na tinuturo sa atin sa talatang binasa natin ay dapat po ay magpakumbaba tayo. We must humble ourselves to God. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ito yung pangalawang tinuturo sa atin na hindi dapat tayo humusga, o hindi dapat tayo naghuhusga ng ating kapwa, especially ating kapwa mananampalataya. We should not judge others. Hindi dapat tayo humusga ng iba. At yung pangatlo na tinuturo sa atin dito, mga kapatid, we must acknowledge we have sinned. So, kailangan admit natin na tayo makasalanan din, mga kapatid. Dapat natin aminin na tayo din ay nagkakasala. Kaya ito'y malimit na nakakalimutan ng maraming tao. Hello. Kaya ito po yung pagkakataon. So, ano po ang sabi dito sa verse 13? Basahin po natin verse 13. Maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo. Sabi po dito. Samantalang ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit, at dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Na isang makasalanan. Po yung sabi po dito. So makikita po natin, mga kapatid, na ang tunay na kapakumbabaan ng maniningil ng buwis ay sa kanyang pagtindig niya, malayo, nakatayo sa malayo.
At napagtanto po ng maniningil ng buwis ang bigat ng kanyang kasalanan, no? Pag-admit ng kanyang kasalanan. Kaya't ang naging tugon niya ay taos-pusong kababaang loob sa Panginoon at pagsisisi. Yun po yung dapat natin matutunan dito sa buhay natin, na yung taos-pusong kababaang loob at pagsisisi, at lubos siyang naiba, no, magkaiba sa Pariseyo, na halos lahat ng paraan ay ginawa ng Pariseyo upang iparatang, iparinig yung mga bagay na nakita niya sa Pariseyo, sa maniningil ng buwis. Ang tanging nasambit lamang nung maniningil ng buwis ay, "O Diyos ko, mahabag po kayo sa akin." So wala siyang ibang pinangahawakan kundi yung habag at awa ng Diyos. So mga kapatid, mga bagay po na ito'y magdudulot ng aral sa atin. May sinasabi din po na sa Isaiah, no? Sa Isaiah, ano ba yung sinasabi sa Isaiah chapter 46 verse 6? Lahat tayo'y naging marumi sa harap ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinangay tayo ng malakas na hangin sa ating kasamaan. So pinapahayag po dito na sa talatang ito na ina-admit o kinikilala ng mga Israelita o ng mga Israel ang kanilang pagkukulang at ang paglayo sa Diyos, at nang hindi nila kayang iligtas ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, mga Israelita, sa panahon na ito. At sa pamamagitan lamang ng mabubuting gawa ay hindi sila maliligtas, no? Pinapakita po sa talatang ito. At pinapakita rin nito, talatang ito, na tanging pag-asa ng tao ay ang habag at ang paglilinis na nagbumula sa Diyos, mga kapatid. At hindi ang sariling kabutihan, yung ating mga ginagawa ang magliligtas sa atin. So kailangan admit natin ating mga kasalanan, kagaya po ng isang Pariseo. So dapat natin ina-acknowledge, mga kapatid, na tayo ay nagkasala. Tayo ay makasalanan. Ito ang katotohanan ng ating kalagayan ngayon. Tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At dito rin po nagsisimula ang tunay na kapatawaran, yung kapakumbabaan natin, pag-admit natin mga kasalanan. So, sa mga ganitong paraan na ibabalik yung magandang relasyon natin sa Diyos, at napapalago natin yung ating karakter sa kapakumbabaan sa Panginoon. Nadidevelop natin yung ating pananampalataya. At ito rin ang unang hakbang, yung pag-admit natin sa kasalanan, sa pagtanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon Diyos, yung paghingi ng pag-admit natin sa ating mga kasalanan. At yung pang-apat po na matututunan natin dito sa ating binasa sa umagang ito is manalangin tayo sa Diyos. We must pray to God with sincerity and humility. Ano daw po ang nandun? Sabi dito ay manalangin sa Diyos ng taos-puso at magpakumbaba. No, ano po ang sabi dito sa verse 13? Again, sabi po dito, ang maniningil ng buwis, samantalang ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang sarili. No po, dinadagukan niya. Pakiramdam mo na talagang, sabi mo, talagang sising-sisi ka sa mga kasalanan mo. Bagamat sinasabi na nanalangin yung Pariseo na talagang pinaparinig yung mga nagawa niya kasalanan. So, dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos ko, mahabag po kayo sa akin dahil sa ako'y isang makasalanan." So, dito natin makikita, mga kapatid, na ang maniningil ng buwis ay lubos na nagpakumbaba sa Diyos, nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingala sa langit o makatingin, at dinadagukan ang kanyang dibdib at nagmamakawa. At sinabi, "Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Mga kapatid, itong bagay na ito na minsan ay hindi natin magawa o nagagawa. Minsan may mga pagkakataon tayo na ganito sitwasyon natin. Akala natin tayo ay malinis pero hindi sa harapan ng Diyos. At sabi ng Salmo chapter 51 verse 17, ang handog na nakakalugod sa inyo, ang sabi ni David dito sa aklat ni Awit chapter 51, ang handog na nakakalugod sa inyo
ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Yun po yung sabi po dito sa Salmo chapter 51 verse 17. Ito ang handog na hindi ninyo tatanggihan. Ano yung handog? Yung pusong nagpapakumbaba at nagsisisi. So, ang bagay na pang-apat po na matunan, we must pray to God with sincerity and humility. Manalangin tayo ng taos puso at nagpapakumbaba. Amen. So, lastly, in verse 14, tingnan niyo po yung naging bunga ng yung ginawa ng maniningil ng buwis. Sinabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo na ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Mga kapatid, ito po yung napakagandang bagay na magawa po natin. Kapakumbabaan sa Panginoon. Dahil ano ang sabi? Sapagkat ang nagpapakumbaba, ang sino mang nagpapakumbaba o ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Mga kapatid, nawa ang mga aral na ito ay magdulot sa atin ng paalala sa atin, no? Na ang Pariseo ay pumunta sa templo na hindi lamang manalangin sa Diyos kundi ipahayag sa lahat sa paligid kung gaano siya kagaling, yung Pariseo. At ang maniningil ng buwis naman ay dumating na inamin ang kanyang kasalanan at humingi ng awa at habag sa Diyos. Mapanganib po mga kapatid ang pagiging makasarili. Mapanganib po ang mapagmataas sa sarili. Dahil alam niyo po, nagdudulot ito ng kayabangan at kapahamakan bilang mga Kristiyano. At ito din po yung nagiging dahilan upang hamakin ng iba at pumipigil sa tao na matuto mula sa Diyos, yung kagaya ng maniningil ng buwis. So, ang pananalangin na maniningil ng buwis ang dapat maging panalangin natin. Dinadagukan, nagsisisi, humihingi ng habag sa Diyos dahil lahat tayo ay nangangailangan. Lahat po tayo mga kapatid nangangailangan ng awa ng Diyos araw-araw. Nangangailangan tayo ng habag at awa ng Diyos araw-araw. Kaya huwag po nating hayaan na ang kayabangan ng ating mga buhay ay magawa natin. At ito'y na magiging hadlang upang tayo hindi makalapit sa Panginoon. So makikita natin ang bunga ng kapakumbabaan ng maniningil ng buwis. Ano po ang sabi doon? Itinuri ng Diyos na matuwid at hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kanyang taos-pusong pagsisisi at pagpakumbaba. Amen. So salamat sa Diyos at nawa ay ang paalala ng aklat ng Lucas chapter 18 verse 9 to 14 ay magsilbing paalala sa atin. Una, humble ourselves to God, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pangalawa, admit natin na tayo makasalanan. Yung pangatlo ay wag natin tayong humatol sa ating kapwa. No, dapat nga bilang mga Kristiyano, wag mo na po tayong hahatol sa ating mga kapwa. No? Amen. So salamat sa Diyos at nawa ay magbigay po sa atin ng paalala po ang salita ng Diyos sa umagang to sa ating lahat. At ito po ay pagpamaninin po, no, na tayo ay medyo nawawala ng connection at mas minabuti ko po na i-record na lang po ang devotion na ito at i-send ko po sa po. So salamat sa Diyos. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na tapat at mabuti at mahabaging Diyos, salamat po sa umagang ito. Bagamat may mga sitwasyon na hindi inaasahan, pero ikay mabuti at tapat dahil kahit papaano, Panginoon, kami po ay nakapag-aral ng salita at napaalalahanan kami ng mga salita. Purihin ka, Panginoon, patuloy kang mataas at mahayag lagi sa aming buhay at patuloy, Lord, na matulungan mo po kami na ma-apply po namin sa aming buhay ang mga napag-aralan po namin sa umaga ito. Kaya Lord, salamat po, ingatan po ang bawat isa at patuloy na ikaw yung mahayag at mataas sa buhay po namin. Kaya Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
and amen. God bless po sa inyo lahat. At ito po ay i-upload ko na lang po sa page na po. God bless po sa inyo lahat. Paumanin po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy na sumagana ang kapayapaan at pagpapala sa inyong lahat. God bless po sa inyo lahat.